Maris, pagdating ba ng mga opisyal ng Pilipinas dyan, mapapauwi na agad si dating Congressman Zaldico? Nako, Connie, kung yan ang inaasahan ng ating pamahalaan, it will not happen. According po yan, doon sa nakapanayam nating migration law expert na si Magda Faltova ng Association of Integration and Migration dito sa Czech Republic. Bago kasi pagtuunan ng pansin ng Czech authorities yung mga kaso ni Zaldico dito sa dyan sa Pilipinas, uunahin muna nila yung paglabag niko sa Czech immigration law. At ito nga yung tangkang pagtawid niya sa border sa Germany nang walang kaukulang dokumento. Bakit mas gusto ng Department of Justice na ipa-deport na lamang si Zaldico? Kasi Connie, yan yung mas simple at mas mabilis na paraan na legal na proseso yung deportation. Ayon kay Faltova, hindi na kailangang humarap ni Ko sa korte dahil pulis ang nagdedesisyon tungkol sa immigration law violations. Yun ay magiging posibleng sanction sa kanya no kapag talagang mapatunayan na siya ay lumabag sa immigration law, deportation ang parusa. So mas magiging mabilis yan. Pero madalas tumatagal din yan ng aabot sa 90 days ang immigration detention at mahaba na yung 1 taon. At bakit daw kaya mas komplikado yung dadaan pa sa extradition process ko? Una, Connie, mahirap talaga kung extradition. No? Una, wala tayong extradition treaty sa Czech Republic. Pangalawa, kailangan ding suriin ng korte sa Czech Republic kung yung mga kaso ba laban kay Zaldico ay parehong itinuturing na krimen sa Pilipinas at dito sa Czech Republic. In this case, corruption. Although mahigpit din naman talaga ang Czech Republic sa corruption, pero kailangan nila mapatunayan na talagang pareho ang yung weight, no? At kailangan makakatulong daw talaga kung may red notice from Interpol na ipadala dito sa Czech Republic at doon nila sisimulang suriin yung criminal liability ni Zaldico. At isa pa, Connie, susuriin din ng Czech authorities kung malalagay ba sa panganib ang buhay ni Ko kapag inuwi siya dyan sa Pilipinas, kung mapa-persecute ba siya kung sakasakali. At ano pa bang po pwedeng gawin ng Pilipinas para makumbinsi ang Czech Republic na i-turn over na si Zaldico? Maganda naman na, Connie, yung ugnayan ng Pilipinas sa Czech Republic, no? At katunayan nga, yung pagpunta dito ng high-level coordinating team ay it really sends a very strong signal according to Faltova. At sabi din ng DOJ, magandang senyalis din na willing makipag-usap ang Czech authorities sa Pilipinas. Pwede rin gamitin ng ating gobyerno yung United Nations Convention Against Corruption, pero kailangan pa rin daw ng red notice kasi from Interpol, Connie, kung yan ang ruta na gagamitin ng ating bansa para mapauwi ang ating si Zaldico dyan sa Pilipinas. Dahil parehong signatories dyan yung Pilipinas at Czech Republic, tiniyak na rin ng Malacanang na sisiguraduhin yung kaligtasan ni Ko kung ibinalik siya dyan sa Pilipinas. Pero yun nga, kailangan sana na may red notice from Interpol para masimulan ng Czech Republic o yung Czech authorities yung pag-iimbestiga dun sa kasong kinakaharap niya, which is corruption and malversation.